Kim Chiu, sa matinding baha sa Cebu, sino na naman sisisihin natin? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Durog na ang puso ng TV host actress na si Kim Chiu sa sinapit ng maraming kababayan niya sa Cebu City matapos ang hagupit ng bagyo. Sa interview ng ABS-CBN News, sinabi ni Kim na hindi na naaapektuhan ang mismong lugar niya sa probinsya, pero ibinandera niya ang kanyang pagkabahala. Sana magawa na lahat ng dapat gumawa ng paraan para hindi na maulit say ni Kim sa nasabing panayam. Chika pa niya, sa amin hindi naman binaha pero it is the first time nangyari sa amin sa Cebu na nagkaganoon kalalang baha. At sino na naman sisisihin natin? Marami ang nalubog sa baha sa ilang bayan at lungsod sa Cebu, kung saan nagkandahirap ang mga residente na makalikas at nag-iwan ito ng malawakang pinsala sa kabuhayan at ari-arian. Dahil dito muling umapila ang aktres na bigyang pansin at ayusin na ang mga problemadong dulot ng mas tumitinding sakuna. Magugunta noong nakaraang buwan lamang ng tamaan ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu. Maging si Kim ay nakaranas ng malakas na pagyanig dahil sa nataon na nandun siya at ilang kapwa-artista para sa kanilang taping sa bagong proyekto na The Alibay. Nakatambal niya si Paolo Avellino. So atin naman ding maaalala na totoo ito. At totoo naman talagang na-experience niya yun. Ayon pa sa aktres, ligtas naman ang lahat at ang cast at crew. Medyo nakakapraning lang nakakastay kami lahat sa hotel non-stop aftershock. So lahat ng kasama namin, sina Miss Chasha Dilia, sina Sir John, may kunting lindol, may dala silang bag at pagbas sila agad. Kuwento niya. As of November, 53 lungsod at bayan sa Cebu ang idinaklarang state of calamity dahil sa matinding hagupit ng bagyong Tino. Pero sa ngayon, ang iniisip na lang talaga daw ni Kim Chiu ay kung paano niya pangangalagaan at kung paano niya isasalba ang mga taong naapektuhan ng bagyo. Naaawa din siya dahil hindi naman sa lahat ng bagay at hindi naman sa lahat ng oras kaya niyang magbigay, pero ibibigay daw niya ang kanyang makakaya kung ano man at meron man siya. Pero sa ngayon daw ay talagang nagdudulot ito ng pagka-broken heart sa kanya dahil hindi niya buhat akalain na naging sunod-sunod ang trahedyang nangyayari sa kanyang minamahal na lugar, ang kanyang minamahal na kung saan siya ipinanganak. Hindi niya lubos akalain na makaka-experience ito ng ganito kalalang kalamidad, ng ganito kalalang disgrasya at ganito kalalang giging mga pangyayari hindi magaganda. Talagang maraming nasisira, maraming nasaktan, marami ang naiwan at marami ang umiyak. Kaya naman, abangan natin ang magiging susunod ni Kim Chiu dito sa Cebu at ano pa kaya ang magiging susunod na ganap. At sa kabilang banda, ano ang pinakamagandang regalong ibinigay ni Paolo Avellino kay Kim Chiu? Para kay Kim Chiu, ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang The Alibay leading man na si Paolo Avellino ay hindi isang bagay na mabibili ng pera, kundi ang kanyang atensyon, pangunawa at karunungan. The best gift ko kay Kimi ay pakikinig ko sa mga kwento niya, Avellino said thoughtfully in an interview held in Quezon City. More than any material thing, yun talaga ang daming nangyayari. Nakikinig talaga siya sa akin. Chiu agreed. Sina Paolo Avellino at Kim Chiu ay nag-alab ng pagsinta, misteryo sa Prime Video series na The Alibay. Ayon sa actress, itinuturing niyang confidence si Avellino at pinapahalagahan o pinahahalagahan niya ang mga payo nito sa kanya. Work lang kami ng work tapos sasabihin ko, alam mo, sabi ni ganito ganyan. Wala siyang choice, araw-araw kami nagwo-work. Tapos sasabihin niya, alam mo Kimi, lahat iyan may sagot, she recalled. Hindi ko alam, masyado iniisip with everything that's happening. Pero more than anything, I'm grateful, ang dami naming work. And nandyan siya, nakikinig, very happy ako. Nagbibigay siya ng advice, she added. Kim at Sofia nagkaroon ng puksaan sa bagong serye nilang The Alibay. Inilarawan ni Chiu si Avellino bilang isang taong laging nag-iisip ng maaga. Member siya ng advanced mag-isip, she joked. Forward thinker siya, advanced thinker siya. Papunta pa lang nandun na siya. Ipapalabas ang The Alibay ngayong araw. Worst alibay yung sagot na di ko alam. Ba't mo ginawa kung di mo alam yung tatanungin mo kung ano tapos ang response? Hindi ko alam. Tanong tuloy ng mga netizens, sino kaya sa mga exes niya ang nag-alibay ng ganoon? Kung hindi naman sa past relationship, meron kaya sa kaibigan? Napanood namin ang advanced screening ng Kipaw at ibang Kim na naman ang mapapanood. Mas daring, mas fierce ang role niya dito para sa amin. Kaya naman sabi niya as 35 years old woman, maraming na ang mga dapat niyang gawin. Hindi na dapat siya na-stuck sa mga giging tini-tini na mga rule. Dapat nga daw ay kanya nang ipurso ang ganitong mga rule dahil nga diba 35 na siya. At sa kabilang balita, sa media ko ng upcoming sermon, sina Kim Chiu at Paolo Avellino tinanong ng actress kung ano ang worst alibay niya. Tuloy
Tuloy-tuloy ang mga netizens. Siguro naman as 35 years old woman tapos na tayo sa mga ganitong rule at dapat na diba maghiwalay na tayo sa mga rule na ganito, dapat iba na naman. Hindi dapat tayo ma-stuck sa isang bagay na hindi naman na dapat, diba? Tulad nga ng mga nangyayari ngayon, maraming pagbabago, marami ang nagbago. Kaya naman sa ngayon gusto ko rin yung ma-experience yung iba-iba. Yung parang hindi na lang yung pa-sweet-sweet na si Kim Chiu, hindi yung pa-inosente na si Kim Chiu at ang alibay na ito ay siyang nagiging bigay daan sa akin upang ipakita ko na kaya ko rin ng ibang mga role na hindi lang ako nakaka-focus sa mga ganito. Kaya ko rin mag-advance, kaya ko rin mag-expand, kaya ko rin mag-adjust. Hindi lang dapat sila kundi ako rin. Dapat ipapakita ko rin yung best ko. Hindi na pwede yung ganito, hindi na pwede yung ganyan na lang. Kaya naman ang The Alibay ay nagiging silbing daan ko para tulungan akong ipakita sa buong mundo na hindi lang ako ganito katalentado. Meron din akong talentong ipapakita, meron din akong uniqueness na tulad ng iba. Meron din akong kayang ipagsigawan. Kaya naman, makikita natin sa The Alibay na si Kim Chiu ay talagang ibang-iba. Hindi isang inosenteng babae, kundi yung babaeng parang nakalimutan na yung dignidad, pero of course sa karakter niya lang ito. Hindi naman ganito si Kimi sa totoong buhay at alam natin iyon. At si Paolo Avellino naman ang nagbibigay din ng patutuo sa mga katotohanan sa storyang ito, na tulad na nga kanyang sinabi na si Kim Chiu daw ay talagang napakatalentadong babae at nakakahanga daw. Dahil kahit hindi naman daw niya alam ang mga ganitong role, kahit naman daw na first timer siya ay nakakaya niya rin daw gampanan ng mabuti ang role na ganito. Kaya nga napabili pa lalo si Paolo Avellino at sabi niya sa lahat ng artistang nakakatrabaho niya, si Kim Chiu lang daw yung parang hindi siya nahihirapan at napaka-adjustable daw na person. Kayang mag-adjust, kayang ma-understand, kaya dong intindihin ang mga rule at kaya dong intindihin na hindi sa lahat ng bagay siya pa rin ang masusunod at hindi sa lahat ng bagay siya dapat ang hindi nag-a-adjust or sila dapat ang nag-a-adjust for her. Pero si Kim, talagang siya yung nag-a-adjust, talagang siya yung nag-suggest. Sabi niya, artista lang din ako, artista tulad nyo. Kaya naman, kung ano ang role na dapat ibigay sa akin ay kailangan ko itong gampanan. Hindi dapat kayo ang mag-a-adjust sa akin, dapat ako ang mag-a-adjust. Dahil dapat kung hindi ako magiging epektibo dito, hindi rin magiging epektibo ang role ko o hindi rin magiging epektibo ang pelikulang ipapakita ko o ipapalabas natin sa buong mundo. Kaya naman mas lalo pang humanga si Paolo Avellino. Hindi lang dahil dito kundi din sa kabusilakan ng kanyang puso, sa kanyang kagandahan ng puso, sa kanyang pag-uugali na talagang hindi mo maikukumpara sa ibang artista. Marami man ang mabait pero si Kim Chiu talaga ang nakakapagbigay hanga kay Paolo Avellino. Kaya naman deserve nilang dalawa ang isa't isa at kaya naman abangan natin ang magiging susunod na update o kabanata tungkol sa mga isyong ito. Dito lang